Hello mga idol. So gagawin lang natin ng video yung hard reset. So may problema kasi pagka nag hard reset gamit yung tanggal kabit yung memory. So kapag ginawa kasi natin yun mga idol is nabubura. So kapag nag-ano tayo nun, hindi na siya nagsisave. Okay? So, ibig sabihin, kapag gumawa ka ng, kunyari, enable muna natin, di ba? Tapos, pag gumawa tayo ng hostname, okay? So, kunyari, hostname is R1, okay? Tapos, nilagyan natin siya ng IP address. Okay? So, ganito ang mangyayari. Okay? So, IP address is 192.168.10.10. So, 255.255.255.0 and then no shutdown. Okay? So, ang mangyayari dyan mga idol is kapag nalagyan na natin yan, so, dapat automatic yan kapag ginawa natin na sinave natin WR. So, ibig sabihin naka-write na tayo. Okay? So, kapag ginawa kasi natin yung hard reset na yon is nawawala yung utak ni router kung saan niya isi-save. So, burado lahat siya mga idol. So, hindi rin siya magandang gawain. Okay? So, papakita ko sa inyo. Okay, so, ito, naka-save na natin, di ba? So, save muna natin para makita natin. Di ba? Tapos, ang gagawin natin ngayon is i-reload natin. Di ba? Reload. Okay? Tapos, confirm. Dapat, pag boot niyan, yung R1, makikita pa rin niya. Tapos, yung IP address na ginawa natin, dapat nandoon pa rin siya. Okay, so, para maintindihan natin ang buo, papakita ko sa inyo. So, yan lang. Bubot na siya. So, mga 5 minutes kasi ang boot up nito or more. So, kailangan lang natin makita. Okay. So, dapat ang makita natin dito is yung R1 pati yung IP address. Okay. So, yun na siya oh. Kita mo to idol. So, ibig sabihin hindi siya nag-save. So, type natin yung no. So, hindi siya nag-save mga idol. Okay? So, ang ginawa kasi natin dito nung mga nakaraan, hanapin nyo na lang dyan sa video ko kasi nandiyan din yon. So, yan. Hindi siya nag-save. Okay? So, ito pa rin siya. Router pa rin. Pero, kanina, di ba nag-save tayo? Ayan, no? Building. Okay? Tapos, nag-ano tayo ng IP address. Diba? So, nag-configure tayo ng hostname na si R1. Pero, ito, wala na. Diba? Show IP. Interface script. So, wala. Ibig sabihin, hindi siya nag-save. So, yun ang problema kapag nag-hard reset ka kasi nawala lahat yun. Okay? So, ang pinakadahilan kasi kung bakit hindi nag-on or hindi nag-resave
ang iyong Cisco 1841 na router, pagkatapos mong tanggalin at ikabit ang memory, ay tinatawag na configuration register value. So yun yung tawag doon mga idol. Kaya di kaya naman maluwag o sirang compact plus memory. Okay? So marami kasing caution, pero siyempre pagka tanggal kabit ka nga, tapos nag-reset ka, so posible na nabago lahat yung configuration register. Okay? So ibig sabihin kasi yun, kapag binago ng router ang paraan ng pagbubot or pagbukas nito, binabaliwala nito ang sinisave mong settings tuwing pinapatay mo or power cycle mo ang kuryente. Okay? So narito ang mga pangunahing dahilan at kung paano ito ayusin ng sunod-sunod. Okay? Sa mga Cisco router, may code na nagdedekta kung saan kukuha ng settings ang router pagbukas nito. So nung nag-hard reset tayo, kasi malamang na set ito sa 0 times 2142. Okay? So ang code na ito ay nag-uutos sa router na laktawan ang sinisave mong configuration tuwing magbubukas ito. Okay? So yun yun mga idol. Okay? So paano ito ayusin mga idol? Okay? So kailangan natin ibalik ang code sa normal na 0x2102 para basahin muli ng router ang settings na sinisave natin or sinisave mo. Okay? So ang gagawin natin, ang gagawin mo idol, punta ka lang sa CLI kagaya nito. Okay? So i-type mo yung command na ganito. Okay? So type natin is enable, tapos punta ka sa global config. Okay? So kapag nandun ka na sa global config mga idol, ang next na ita-type mo is config, then task, then register. Okay? Register, then 0, then X, tapos 2102. Okay? So yan lang mga idol ang code kung para maibalik sa normal yung ating router. Okay? So enter natin yan. Okay? So pag enter natin, then exit tayo. Okay? Right? Tapos isi-save na natin siya. Alright. So, nakasave na. Okay. So, next na gagawin natin, lagyan natin siya ng hostname. Okay. So, ang ilagay natin na hostname is R2. Okay. So, punta tayo sa global config and then lagyan natin na hostname is R2. Big letter natin R2. Okay. Tapos, lagyan din natin siya ng IP address. Okay. So, pasok tayo sa interface FA00. IP address is 192.168.10.2. Okay. Then, subnet mask 5.0. Okay. And then, no shutdown. Okay. So, ayan. So, magsisave na siya. Okay? And then, end natin. And then, WR. Okay? So, pwede naman natin copy. Running config. Okay? Then, startup config. Okay? So, enter mo lang ulit. Okay? So, ayan na. Okay na. So, ang gagawin natin, i-reload natin ulit. Okay? So, reload. Then, enter. Then, enter mo lang ulit. Tapos, titingnan natin ngayon kung na-save yung IP address at saka yung hostname na ginawa natin na R2. Okay? So, ito yun. Yung R2. Dapat, pagka nag-boot siya, R2 na ang lalabas at saka hindi mawawala o hindi nawala yung IP address na ginawa natin. Okay? So kanina, kung mapansin mo yung kanina, nawala siya, di ba?
So, yun. Dapat hindi na siya mawala, okay? Alright, so, waiting natin. Kapi ka muna, idol. The tunnels get dark, so keep the flashlights lit. A fire needs a spark. I think Ayan na. Goal na siya. So, enter lang natin. So, yun. Boom! Panis! So, nakita mo, idol? So, ayan. So, nag-save na siya. Okay? So, kapag tinignan natin, show IP, interface free, so, nandun na yung IP address natin. So, hindi na siya nawala. Okay? So, ayan si idol. So, ganun lang kadali, idol. Diba? Basic lang. Kapag pinatay natin, hindi kaya kapag show version natin, may kita natin yung ginawa natin sa pinakababa. Okay, so nandun sa pinakababa, idol. Okay, so nandito na siya. 2102. Okay, so yan yun siya. Right? So, gets na, idol. Okay, so sana nasagot ko yung tanong mo, idol. Okay, so let's go.